Ayan po, so welcome back. Ayan, so grabe po, no? Grabe po talaga. So pinapa-excite lang po tayo ni Lord. Ayan po, so grabe po na-experience po namin dito sa TPC, talagang magpa-travel incentive, then mag-travel po kasama yung family namin sa ibang bansa po, na isa po sa ultimate dream ko po. Ayan, and hindi lang po para sa sarili ko po, and talaga naman po, isama po natin yung team natin na mag-share po tayo ng blessings sa kanila, whatever man po yung nangyayari sa atin, dahil sila po yung naging part ng success natin, kung ano man po yung meron tayo. So, yung pandemic po, talagang Wait lang po, sorry po Ma'am Miss Crystal. Pa-slideshow lang po natin. Sige. Ayan. So, grabe po talaga, no? Ayan. So, ayun po. Ang maganda po kasi ngayong pandemic, talagang naging in demand din po ang online marketing. So, kaya po ako nakilala as online queen dahil dito ko po na-enhance yung gift po sa akin ni Lord through Facebook po. So, grabe po yung naging load sales po natin monthly. Maabot po siya ng 90 million to 100 million load sales po grabe po ang napoproduce po ng team natin, 'di ba? So grabe po, nagtuloy-tuloy pa rin po yung mga shipping po natin all over the Philippines. And ang maganda po na nakita ko po this pandemic, yung quality time po at magkaroon po talaga ng bonding po sa family ko, na talaga namang isa sa ultimate dream ko po, na sa TPC ko lang po talaga siya nakuha po. Okay, so alam ko naman po lahat po yan ay pangarap po ng bawat isa, ng mga members dito, and even yung mga hindi members dito. So nagkakaroon po tayo ng mga online training, so mas na-enhance din po namin yung mga gift namin sa online, na talagang nakagawa kami ng mga mentoring. Ang blessed lang po yung mga leaders ko na malapit sa akin dito sa aming dream house po, Katas TPC. Nakakapunta po sila dito sa bahay para ipag-pray sila at gumawa kami ng mga plan, ng mentoring, ng banding po, na hindi po talaga pinaramdam sa amin ni Lord yung talagang kakulangan po nung pandemic nito. So, ito na po yung new normal. And napakaganda lang naman po nung naging plano ni Lord sa atin. And ang maganda po nito, marami po tayong natulungan, na-share ng blessing, yung mga charity po, yung mga foundation, yung mga dapat tulungan, yung mga binibigay po sa amin ni Lord, like yung mga churches namin, yung Mount Peniel, yan. So, ang dami po, yung na-extend po namin yung mga blessing na binigay sa amin ni Lord. Talagang hindi lang po para sa amin to, kundi sa mga taong nangangailangan din po, especially yung mga taong hindi po kayang magbalik ng favor sa atin. And good news po, marami din po, all over the Philippines po, na nag-encash po ng malulupit na income, na talaga naman pong na-bless din po yung mga tinanim nila 2 to 3 years from now, yung mga directs ko po. Marami nagtataka po kung paano ko daw po ito nagawa. Honestly, nagtataka sila kung paano, anong sikreto. Wala naman talagang sikreto. Maging mabuting tao lang po tayo, gawin lang po natin yung tama. And ang naging number 1 secret po talaga dito, yung mga directs ko po, ayan, yung nakikita nyo po sa screen, iilan lang po yung tao talagang nagtiwala sa akin. Pero alam nyo po ba yung nagawa po sa kanila nung TPC, na bago po talaga yung buhay nila, yung mga leaders po natin, ayan, may mga police, may mga teachers, may mga simpleng factory worker, na talagang napag-resign po, nag-full-time po dito sa TPC, kumikita po ngayon ng 6 to 7 digits. Ayan po, sila po yung mga partners ko sa TPC na talagang hindi ako iniwan. Ayan po sila Mars Lani, sila Mars Aya, ayan po sila Coach Myra, ayan po sila Mars. Halos lahat po ng directs ko, nag-earn po sila ng 6 to 7 digits, and meron po silang malalaking team na talaga naman pong na-duplicate po ang Team Achievers. Ang daming bunga po. Sabi nga, kung ano ang puno, yun ang bunga. Kaya kung ano ka, yun ang magiging bunga mo. Kung masipag ka, masipag po ang magiging mga leaders mo. Kaya marami po nagtataka, bakit daw po tuloy-tuloy pa rin ako sa pag-post, sa paghataw, pag-LBC.
Siyempre po, naniniwala po ako na sa bawat paghataw ko po, marami po yung na-inspire, marami po yung nabubuhayan ng loob, na every time na nakikita nila ako, na from the start po, na hindi po talaga kailangan magbago yung hataw natin. Back to basic lang po palagi, and palagi po tayo maging humble. Lagi lang po tayong balik sa kung saan tayo nagsimula. Okay? So, ayan po yung mga leaders ko na sa totoo lang po, ngayon po, mas masaya po ako dun sa naging resulta ng mga leaders ko po. Hindi na po yung result ko, yung parang nakasanayan na lang ba. Yung, alam mo yon yung mas nabibless ako, mas na-amaze ako, mas na-inspire ako, mas gusto ko pang humataw. Every time na nakikita ko po yung mga leaders ko po na nagtiwala sa akin, kahit hindi ko po sila kakilala talaga, nakilala ko through Facebook, na rumiresulta na po sila ngayon. Hindi lang po talaga ako, ayan po, from Luzon, Visayas, Mindanao, may mga OFW din po ako ng mga leaders na talaga naman pong humataw, nagtiwala, nagtuloy-tuloy, na talaga naman pong alam ko na sila po yung mga agila, angels po na pinadala sa akin ni Lord, na pinag-pray ko lang din naman po. So, ayan po, yung mga inampun ako dyan, na talaga namang sila yung talagang mga umataw, yan po yung mga directs ko po. Ilan lang po yung directs ko, kasi sabi nung iba, networking yan, kailangan marami kang kakilala dyan. Hindi po totoo yun. Kasi sa totoo lang po, ilan lang po yung kakilala ko, 90% po na nagtiwala at nag-join po sa akin, yun po yung mga hindi ko kakilala. Sila po yung mga strangers, nakalala ko sa Facebook. Iba po talaga pag pinag-pray natin. Talagang, kung ano yung dinidesire ng heart natin, whatever you ask in prayer, ask with faith. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng mga right people and alagaan ko sila. Sasabay ko sila, kung ano man po yung plano mo sa akin. Sabi ko, commitment ko kay Lord na hindi ako titigil hanggat hindi ko rin sila napapayaman. So, the humble beginning, nagsimula din po ako sa walang-wala, as in from scratch, walang laptop, walang tablet. Nag-start po ako as nagpiprint ng mga presentation at like nito, piniprint ko po yan, nilalagay ko sa flip chart. Nakikinig po ako sa mga mentors, mga top earners, mga millionaires club, nagpapapicture sa mga sasakyan nila, and lagi ko sinasabi na someday, magiging katulad din nila ako. Kailangan mo lang talagang paniwalaan yung sarili mo. And kailangan mo lang din talagang panghawakan yung plano ni Lord sa buhay natin. So, nagtuloy-tuloy ako. Though mahirap, nasa proseso, may proseso siya, hindi siya madali. Nandun yung magkakamali ka, nandun yung mapapagod ka. Pero okay lang naman magpagod, pero huwag tayong titigil. Magpahinga ka sandali, tuloy-tuloy pa din. And hingi ka lang ng guidance kay Lord, hingi tayo ng strength. Nagsimula kami noon sa maliit na grupo. Ayan po, sama ko po si Coach Lani, sila Coach Aya, nung po nakilala sila Coach Annalyn. So nag-start po kami sa mga presentation na maliit po, wala kaming ginagamit na projector, pero wala pang resulta. Hindi naman kasi sa resulta yan eh. Ang importante dito kung ano yung laman ng puso mo. Sabi ko kay Coach Lani, tuloy lang natin to. Tingnan niyo po yung tsura namin, mga dugyot-dugyot. Bumibili lang po kami ng mga blazers sa ukay-ukay para masabi na presentable kami. And syempre, yun offer natin na opportunity, sinasabi natin na magaganda ang buhay natin dito. Dapat nagsisimula yan sa sarili natin. Kahit hindi pa tayo mayaman, kailangan nakikita po sa mga galaw at kilos po natin na payaman po tayo. So yung mga time na yon, nag-start po kami presentation, sabi ko, paano ba to? Kaya ko ba to? Pero pinaniwalaan ko lang po yung sarili ko na kailangan kong kayanin. Kailangan kong lumabas sa comfort zone ko para sa grupo na i-build ko, para sa mga tao magtitiwala sa akin. Kasi kung hindi ko gagawin to, sino po yung susundan? Kung hindi ako lalabas sa comfort zone ko, kung hindi ko susubukan, hindi ko pala malalaman na kaya ko pala. So, noong una nakakatakot, kasi wala kang resulta, nandun yung pinagtatawanan ka, pero tip ko lang po, hanap po tayo ng tao
nasasamahan tayo, kahit saan tayo magpunta, na maniniwala sa kakayahan natin, na maniniwala doon sa vision natin, na someday yaman din tayo, na lahat ng ginagawa natin magbubunga. Yun po yung nagrepresent kami ni Coach Lani, paupuin ko siya sa likod, nagrepresent ako, though kinakabahan, pero pag nakikita ko siya, lumalakas yung loob ko kasi nandun siya, hawu-hawu, pinapalakpakan niya ako. Alam mo yon, yung kailangan meron ka lang talagang kasama na maniniwala sa'yo. Kailangan may kasama ka lang na magpupush sa'yo, na palalakasin yung loob mo, na pareho kayo ng vision. So yun, nagsimula kami. So doon na, lumalakas na yung loob ko. Though nagkaroon ng maliit na mga goals, okay lang yon. Enjoy lang natin yung proseso. Dadaan po tayo sa proseso, dadaan tayo sa mahirapan ka, masasaktan ka, magkakamali ka, pero doon tayo natututo. So yun po yung nag-start na po na nilakasan lang po yung loob. Kailangan mo lang talagang lakasan yung loob mo. And eventually, nag-pray ako. Nakakuha ako ng isang leader from Bacolod. Teacher po siya. And sabi ko, hindi pwedeng dito lang sa Bulacan ako magkaroon ng leader. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng mga leader from other province. Then binigyan po ako teacher from Bacolod, si Julero Salad po. Ito po yung talagang best example po para sa akin. Kasi nakuha ko po si Coach Julero Salad, isang teacher po. Nagtuturo po siya that time. And wala po siyang plano mag-networking. Gusto lang niya mag-activate, magbenta. Pero sabi ko, pinipm ko siya, hindi ko siya kakilala. Pero sabi ko, Jules, okay lang ba? Punta ako sa lugar mo, babaan kita. And sabi niya sa akin, Coach, hindi ko pa po kasi kaya. Wala pa po ako members. Wala pa po ako mga dealers. Hindi po, sayang lang po yung oras niyo kung bababa po kayo dito. Pero sabi ko sa kanya, hindi ko naman pupuntahan yung mga leaders mo, kundi ikaw yung pupuntahan ko para magkakilala tayo, magkakwentuhan tayo. So, nagsisimula po talaga yan sa building trust and relationship. So, nag-build po ako ng trust sa relationship sa kanya. Bumaba po ako, gumastos, kahit na wag mong computein yung ginagastos po natin. Wag po natin computein yung pagod, yung sakripisyo na binibigay po natin dito. Kailangan gawin natin to na bukal sa loob natin, na ito yung, na pure yung intention natin doon sa tao. Gusto ko siyang puntahan, may nafe-feel ako na something na, yung pinagpipray ko, na parang may something na mayroong pinapagawa si Lord sa akin. Pinuntahan ko siya, ako ng Bacolod, then, hiyang-hiya siya kasi kukunti lang yung invites niya. Sabi ko, hindi naman yung invites mo yung pinuntahan ko dito, kundi ikaw. Yun po kasi yung importante, na maramdaman ng mga napapasali natin na hindi po tayo pera-pera dito. So, pinuntahan ko siya sa Bacolod, in short, yun, shortcut na po natin. Ayan, so, nagsimula po kami, maliit na grupo. Then, after a year, bumalik po ako. Naging 1,000 na po yung members nila doon. Then after 6 months po ulit, bumalik po ako. Naging 2,000 na po sila. And after a year na naman po, bumalik po ulit ako ng Bacolod. Naging 10,000 na po sila. And ngayon, more than 30,000 na po ang Bacolod. Nagsimula lang po yan sa isang leader ko, si Coach Julero Sarad. Then, nandun din po si Coach Jedi, yung aking direct din po, sila Coach Jesril. Then, nandun na po yung mga malulupit natin na leaders, sila Coach Hazel, Coach Rachel, hanggang sa nagkaroon na po ng Coach Carla, nagkaroon na ng malalaking team. As in, grabe po. Maniwala ka lang talaga na lahat ng ginagawa po natin, lahat ng sinasakripisyo po natin, someday, may reward po yan kay Lord. Di man po natin nakikita ngayon, wala ka pa man resulta ngayon, wag kang malungkot, wag kang mainip. Kasi baka meron pang hindi tama, baka hindi pa tama yung heart mo, baka meron ka pang dapat baguhin, baka hindi ka pa ready. Paayos muna natin kay Lord yan. And pag time na po ni Lord, magugulat ka na lang po, hindi mo na mapigilan yung paglaki ng grupo mo kapag yung time ni Lord, hindi po yung time natin. Enjoy lang po natin yung proseso. Then, grabe po yung blessing ni Lord from goal na 5 digits, na goal po ako ng 6 digits hanggang sa grabe po.
Grabe po talaga. As in, mapapawaw ka na lang po talaga. Hindi po talaga natin kayang sukatin yung kayang ibigay ni Lord sa buhay po natin. And another breaking the record po talaga, yan si Coach Lani po, Coach Aya, Coach Lani, lahat po ng directs ko na nakikita nyo po. Hindi lang po yung income ko. Kung bakit po nag-i-income ng ganito, dahil po talaga sa kanila po. Dahil sa buong Team Achievers. Hindi ko po ito magagawa kung wala po sila. And sikreto lang po talaga. Mahalin mo sila, pagkatiwalaan mo sila, i-push mo sila na kaya nila. Kasi kapag minahal mo yan at nagkaroon kayo ng magandang samahan po ng team nyo, hindi ka po niya iiwan kahit anong mangyari. Yun po yung meron po kami. Solid po yung team namin. Hanggang ngayon, more than 300,000 na po ang Team Achievers. Patunay lang po na wala pong imposible kay Lord. Imagine niyo po from ordinary people, from sales lady, to extraordinary people, na kaya palang gawin ni Lord yan sa buhay natin. And yun po yung gusto namin i-share sa inyo na yung araw na ito, na hindi po yung pinapakita namin na income, yung resulta, hindi po ito pinapakita para ipagyabang, kundi para bigyan po kayo ng hope, ng pag-asa, ng inspirasyon, motivation, na kung nangyari po sa akin to, nangyari po kila Coach Lani, kila Coach Aya, nangyari sa buong Team Achievers, posible din po itong mangyari sa'yo. Basta magtuloy-tuloy ka lang po. Okay? So, grabe po. As in, grabe. At in, grabe talaga yung ginawa ni Lord. And nagkaroon po ako ng 3 bahay. And ngayon po, pinapatayo na po yung pinaka-ultimate dream house. Akala ko nga, ito na po yung dream house namin. Pero sabi nga ni Lord, wag tayong titigil sa paghingi. Wag tayong titigil na maniwala sa kung ano yung plano niya sa buhay natin. Kasi mas maganda po yung plano niya kaysa sa mga plano po natin. 'Di ba? Puro plano. So ngayon po, grabe talaga. Yan po yung dream house ni Coach Lani. Ang nakakatawa lang po talaga, kung ano yung niresulta ng upline mo, wag kang papayag na hindi mo rin makukuha. Talagang gawin mong inspirasyon, motivation, wag kang mainggit. Kundi gawin mo siyang stepping stone na kung ano yung nakuha ni upline, kaya mo ring makuha. Talagang nakaka-bless po. And ngayon, pinapatayuan ko rin po ng bahay si Mama, Pure Katas TPC po. So isama po natin yung family natin sa pangarap po natin. And ayan po. Ngayon po, meron din po kaming nabili na farm, Katas TPC din po. Actually, gusto ko itong gawin na place for Team Achievers para po sa team building, sa banding, pag picnic, pag meron tayong mga kailangang mag-rent or manap ng place. Grabe po. So, ayan po. So, grabe po talaga. From nothing to something po talaga na grabe po. Year 2012, na-involved na po ako sa network marketing. Na-experience ko po yan na talagang nakita ko ng mga sports car, nakita ko ng magaganda sasakyan. Sabi ko, magkakaroon din ako niyan. Kakaroon ako niyan, hindi pwedeng hindi. Magkakaroon ako niyan. Nagsimula man ako sa motorsiklo, year 2016. Nag-failed man ako many times sa iba't ibang networking. So, pangatlo ko na po si TPC. Hindi po ako tumigil, mangarap. Hindi po ako tumigil, sumubok. Basta nagtuloy-tuloy lang po. And grabe po, good news. This year, pandemic, grabe po, nabili po, cash, si Mustang na red po, ang aking ultimate dream car po talaga. Na talagang iyan po, sabi ko, iyan ang dream car ko na gusto ko talaga siya. Kaya nga pag may gusto ka, huwag kang titigil na hindi mo yan makukuha. Kailangan mo lang ng tamang opportunity, tamang tao, tamang karakter, and importante si Lord. Kailangan natin si Lord. Kasi hindi natin kaya to, hindi natin magagawa to kung wala po si Lord sa buhay natin. Yan. So, grabe po talaga. And ito po yung pinakamasarap. Hindi po yung sasakyan ko eh. Hindi po yung bahay, hindi po yung income ko. Kundi yung mga leaders po na nakikita ko, nakapila kami. Isa sa dream ko po yan. Na sabi ko one day gusto ko mag-video shoot kami, buong team, mga car achievers. Yun nga lang, yung ibang nasa province, hindi po makapunta pa dito dahil nga pandemic. Pero last
August, nagpa-bonding po ako dito sa mga leaders natin dito sa Bulacan. And ang saya-saya lang po na nakapila po kami, na kanya-kanya na po silang sasakyan, yung mga dating nagko-commute, mga nagta-tricycle, yung mga naglalakad. Ngayon, kanya-kanya na rin po mga sasakyan, katas TPC. Priceless po yun. Priceless po yung naging impact natin sa ibang tao. Priceless po yung nakatulong sa ibang tao, na tayo po yung ginamit ni Lord na instrument para maging blessing po sa kanila. And ngayon na po, pang 4-car na po si Mustang, and raffle for a cause ko na po si RS dahil di po namin talaga siya nagagamit. Medyo masakit, pero alam ko na ibibigay ito ni Lord sa tamang tao, and marami tayong matutulungan sa raffle na ito. Okay, so hindi po ito para sa akin lang po. Sikreto lang po, kailangan lang po natin gumawa na isang matapang na desisyon. Kapag na-desisyon ka, panindigan mo yon. Whatever it takes, mahirap man, magkamali ka man, dapat tuloy-tuloy ka. Huwag kang hihinto. Okay? Mare-reject ka, madi-discourage ka. Nandun yun part yan ng proseso. Pero dapat panindigan mo. Kapag nag-join ka ng TPC, nakita mo yung resulta namin, panindigan mo lang dahil someday, kung ano man po yung nakikita mo sa amin na resulta, ito rin naman po yung plano ni Lord sa buhay mo. Okay? So, alam mo, more than po sa mga achievement ko, yung pinakamasarap po talaga yung kumpleto po yung family ko, marami kang natutulungan at marami kang napapasayang tao. Iyan po yung greatest achievement ko sa buhay ko, kung bakit po ako dinala ni Lord dito sa TPC. And paano po ba magkaroon ng malaking grupo? Surrender mo lahat kay Lord. Surrender mo lahat ng plano mo, surrender mo lahat ng actions mo. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Kasi 2 to 3 years ago, grabe po yung pagod ko. Grabe yung, alam mo yon, yung habol ka ng habol sa goal mo, pagod ka na hirap ka na, ang dami ka nang nasasaktan, ang dami ka nang nakakalimutan, even yung family mo na number 1 nakasama sa goal mo, nakalimutan mo. Kasi hindi mo pala naisip na si Lord pala kulang sa buhay natin. So, commit natin lahat ng plano natin kay Lord. Magpa-submit tayo kay Lord. And siya na po ang bahala sa lahat. Kung ano man po yung ginagawa natin, hindi po tayo magkakamali kapag sa Kanya po natin pinaubaya. And one thing po na advice ko sa mga top earners, millionaires club, ito po yung lagi kong sinasabi, na huwag po natin kakalimutan yung number 1 source ng lahat po ng meron tayo. Tuloy po tayong lumapit kay Lord. The more nabibless tayo, the more dapat na mas lumalapit tayo sa Kanya, na nagkakaroon tayo ng relasyon. Para hindi po tayo maligaw, hindi po tayo mawasak, at hindi po mawala yung mga pinaghirapan po natin. Okay? So, ito lang po, sikreto po ng Team Achievers is palagi po naming daladala at suot ang Colossians 3 verse 12. Kailangan mamuhay tayo ng may compassion, patience, kindness, gentleness, and especially kailangan magkaroon tayo ng humility, kababaang loob. Na anuman po yung narating natin sa buhay, kailangan po nating maging humble, mapagkumbaba. Palagi po tayong tumingin sa baba, sa pinanggalingan po natin, para hindi po tayo lumaki ang ulo. Okay? So, and always po, na magkaroon tayo ng purest intention, na lahat po ng binibigay sa atin ni Lord, kailangan iparamdam po natin sa kanila yung sinceridad po natin na makatulong, and tiyagain lang po natin sila na turuan, and someday yung lahat ng tinuro mo sa kanila, ma-apply din po nila yan. At palagi lang po nating bitbitin ang word ni Lord sa buhay natin. Sabi nga, walang imposible sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya. Apply lang po natin lahat po ng word ni Lord sa Bible po. Nasa Bible po yan. And kapag yung word ni Lord yung in-apply natin sa buhay, magiging successful po talaga tayo. Kaya nga po Team Achievers, kaya po TPC, trust in the process of Christ.